Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 19 verses 1 to 5. Sabi dito, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabangan. Walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Ang kayaman ay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ang dating kasamahan. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang verse na ito ay sinasabi ito ni Solomon sa kanyang tagapakinig na mas naingsin na hangarin yung wisdom, magiging wise, hangarin matuto. Yan po. At ugaliing makinig bago magsalita kasi mahirap yung mauna ka nang magsalita na hindi mo pa alam ang katotohanan. Mahirap, nagmumukha tayong hangal, no? So, ini-emphasize talaga dito na ang wise people nakikinig. Minsan nga, no? Sa pakikinig lang, wala kang sinasabi, marami tayong natututunan. Ganun din po in application in our life na bago ibuka ang ating bibig, ay unahin mo nang makinig, balansehin, at i-analyze, tsaka tayo magsalita para hindi tayo magmumukhang fool. Yan po, no? At makikita natin sa kahangalan ng isang tao, siya din ang masisira sa sarili niya. So, magiging alerto tayo sa ganoon para sa ating sarili. Ugaliin nating makinig, lalo na sa salita ng Panginoon. Yan na, yan po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 19, verse 6 to 10. Marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad. Lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan. Kanino man lumapit. Ang nagsisigap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang pagpapahalaga sa katarungan ay magtatagumpay. Ang bulaan saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ang masagangang pamumuhay ay hindi angkop sa isang mangmang, gayon din ang alipin ay dapat mamuno sa mga dugong bughaw. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 11, talata 11 hanggang 15. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawi ang palad ng kanyang ama, at tila ulang-walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Amen. Magandang araw po sa bawat isa.
Ang babasahin ko po ngayon matatagpuan sa Book of Proverbs chapter 19 verses 16 to 22. Ang sabi po dito, ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo mang minsan patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo ang isang taong maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig ng isang tao ang kanyang katapatan, higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Amen. Purin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 19 verses 23 to 29. Ang pagtatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatakilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan at hindi na magsusubo pa sa kanyang bibig uli. Iyong saktan ang manglilibak at ang musmus ay mag-aaral ng kabaitan at iyong sawayin ang nag-uunawa at siyang makakaunawa ng kaalaman. Ang sumasamsam ng kanyang ama at nagpapalaya sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. Ang mga kahatulan ay naghahanda sa mga manglilibak at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.